Good morning, everyone. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa isang napaka-mapagpalang umaga. I'm very happy to be here. It shocked me that there are so many people. God is good. All the time, God is good. And all the time, God is where? Everywhere. And everywhere, God is there. Yan, mga gising na tayong lahat. My dear sisters and brothers, sa gospel, ang sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are heavily burdened, and I will give you rest." Napakabait ng ating Diyos. Pag alam niya na tayo pagod na, tayo'y nangihina, ang sabi niya is, "Hali kayo sa akin. Kayo ay aking pahihingahin at palalakasin." That's basically the reason why I'm here. Kaya po ako nandito. Is to assure you that there is this God who heals. Na may Diyos na nagpapagaling. May Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kasi minsan tayo pag may sakit, we feel we're all alone. Alangan natin pag may sakit na tayo, para tayo nag-iisa. Akala natin, iiwanan na tayo ng ating mga kasamahan, iiwanan na tayo ng ating mga mahal sa buhay, at ating mga kaibigan. But I want to remind you that there is this God, may Diyos na sa atin ay nagmamahal. May Diyos, si Jesus, na sa atin ay nagmamalasakit. Kasi alam po ng ating Panginoon, hindi madali ang mabuhay. Mahirap na ang buhay, magkakasakit pa. Walang pampagamot. Mahal ang bayad sa doktor. Mahal ang bayad sa ospital. Yung makain na nga, wala. May pagpaaral sa anak, wala. Tapos magkakasakit pa. Papaano na tayo? That's why we have this God. Ako po, instrumento lang ng Diyos. I'm only God's instrument. To tell you the truth, hindi ko po alam kung paano gumagaling ang tao because I am not a doctor. But somehow, sa aking 10 taon na paghihil, ginagamit ng Diyos ang aking pagkapare upang ang mga mananampalataya na katulad ninyo ay magkaroon ng pag-asa. Mabigyan ng pag-asa. Mabigyan ng liwanag. Dito ko po nakita na talagang may gumagaling. Dito ko po nakita na talagang yung bulag pwedeng makakita. Kahapon, may bata simula ipinanganak bingi sa Jemisan. Siya po ay nakarinig kahapon. Amen. Noong una ko namang araw, ako po ay nasa Kulumulok. Habang ako'y kumakain, may lumapit sa akin. Ang asawa niya, hindi pa Katoliko, Muslim. Ang sabi, "Father, ang asawa ko may bukol sa dibdib." Hinawakan niya yung aking kamay at tinanong ko, "Sige, hawakan mo uli yung bukol mo sa dibdib." Ang babae biglang umiyak ng umiyak dahil wala na siyang makapang-bukol na wala. Ganyan po ang ating Diyos. Kahit ang mga matataas na tao, yung si Vice Mayor Duterte ng Davao,
Yung anak niya ngayon ay si Inday Duterte. Yung ama ni Inday, na Vice Mayor, 2 weeks ago, nandun po ako sa Davao. Inimbitahan niya ako, hindi para sa healing mas na ganito ko, hindi para sa mga bata na may cancer. Pero nalaman din ng mga tao ako'y pupunta. Nung unang araw ko doon, ako ay binigyan ng lunch ni Vice Mayor Rodrigo Duterte. Siya po pala ay may treasurer na na-paralyze. Ang sabi niya sa akin ay ito, Father, pagkatapos mong kumain, may papakiusap ako sa iyo. Yung aming treasurer na paralyzed, kailangan niyang pumirima sa cheque. 3 buwan na hindi siya nakakapirma. Marami na kaming transaksyon na nabitin. Marami na kaming hindi napipirmahan. Pwede ba i-pray over mo? Lumapit yung lalaki, si Mr. T. Sabi ni Mr. Duterte, Father, ipakita mo sa akin ang power ng Diyos. Nagdasal ako at sabi ko kay Mayor Duterte, hindi po ako nagpapagaling ang Diyos. Hinawakan ko ang ulo ni Mr. T. Binigyan ko ng papel at ballpen. Mga kapatid, right there and there, nakapirma, nakasulat ang paralyzed. Walang imposible sa Diyos. Yan po ang aking mensahe. Simula nung si Jesus ay bumaba dito sa lupa at ipinakilala kung sino ang Diyos Ama. At sinabi ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya at pinakita sa lahat na tayong mga tao hindi dapat nawawala ng pag-asa. Tayong mga tao hindi dapat bumibitiw sa ating Diyos. Tayong mga tao hindi dapat nanghihina ang pananampalataya. Tayong mga tao dapat sa Diyos ay nananalig. Amen? Dahil ang ating Diyos ay buhay at ipakikita niya sa umagang ito na siya ay buhay at siya ay makapangyarihan. Bata pa po ako nung ako'y natatanggap ng gift na ito. I was only 16 years old. Hindi ko ito maintindihan. Ito ay nag-umpisa nung ako ay nakakita ng isang babaeng lumpo sa labas ng simbahan ng Quiapo. Nilapitan ko siya at sinabi ko, ano po ang nangyari sa inyo? Dahil ako'y naaawa sa inyo. Ang sabi niya pa, hindi na ako makalakad ng mahigit na 40 taon. Ang sabi ko, gusto mo ipagdasal kita. Ito ay bagay na hindi ko ginagawa. Nung sinabi kong ipagdadasal ko siya, hindi para siya makalakad dahil alam ko hindi ko kaya. Mga kapatid, nung hinawakan ko ang kanyang paa at dinasalan ko ng Ama namin, Apaginoong Maria at Luwalhati, siya po ay biglang tumayo at naglakad. Ang una kong naging reaksyon, ako ay natakot. Ako ay nagtatakbo. At sinabi ko sa nanay ko, kung may darating sa amin na magsasabing siya'y gumaling, sabi ko, Inay, huwag kayong maniniwala. Nasisiraan niya ng ulo. Yun po ang aking naging reaksyon. Hanggang sa ako ay nakatapos ng enhinyero. I became a chemical engineer. I worked in an oil company. Hanggang sa ako ay nag-abroad. Ang buong pamilya namin nanirahan sa Canada ng mahigit na 15 taon. Doon po ako nag-aaral. Doon po ako naordinan. At bago ako maordinan, maordinahan na pare, may lumapit sa akin na presidente ng Legion of Mary. At ang sabi ay ito, Fernando, mayroon akong kaibigan comatose sa ICU. Pwede ba ipagdasal mo siya? Puntahan natin.
Napakalakas ng snow. Sabi ko, bukas na lang ng umaga. Hindi ko kaya ang lamig. Kinaumagahan, alas 8, sabi sa akin, hindi na tayo pwedeng pumunta sa ospital. Sa akin, bakit? Namatay na. At mamayang alas 9, tatanggalin, idinonate na ang mata, ang organs, idinonate na ang puso, idinonate na ang kidneys. Tatanggalin na. Sabi ko, pwede ba makita ko siya? Bago tanggalin ang kanyang mata, bago tanggalin ang kanyang puso, at bago tanggalin ang kanyang kidney, pumunta po kami. Ipinagdasal ko po itong taong ito, ang pangalan ay Elsa. Alam niyo, pagkatapos kong ipagdasal, nagmulat ang mata at siya po ay nabuhay. Kinausap ako ng aking spiritual director at ang sabi ay ito, Fernando, ikaw ay magiging pare. Binigyan ka ng Diyos ng regalo. Yung regalo niyan ay hindi para sa iyo. Para yan sa mga tao. Ibahagi mo sa kanila. Pumunta ka sa iba't ibang parte ng mundo para mapabalik ang mga tao sa Diyos. Yun po ang aking ginagawa ngayon. Totoo naman po ang kanyang sinabi. Dahil pag ako po'y may sakit, ipinray over ko ang aking sarili. Hindi po ako nagaling. Kaninang umaga, ako'y uminom ng napakaraming gamot dahil ako'y may sakit. Hindi ako itong gift na ito para sa inyo. Kaya ako nandito para sabihin sa inyo, gagaling ka. Amen? Kaya ako nandito dahil para sabihin sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Dahil ginamit niya akong isang instrumento para bumalik kayo sa ating Panginoon. Huwag kayong matakot lumapit sa Kanya. Dahil siya, mauunawaan kayo ang inyong mga kasalanan. Mapapatawad lahat yan. Naaawa sa atin ang ating Panginoon. Dahil hindi natin siya nilalapitan. Kung kani-kanino tayo pumupunta, kung kani-kanino at saan-saan tayo nagtatanong, diyan lang siya naghihintay. Kaya nga ang sabi niya sa gospel ngayon, come to me all of you are heavily burdened and I will give you rest. Ang Diyos lamang ang pwedeng makatulong sa atin sa ating mga pangangailangan. Siya lamang ang pwedeng magtanggal ng sakit sa dibdib, nadala ng mga sakit ng ating kapwa. Gusto ng ating Panginoon maging maganda ang ating buhay. Ayaw niya na may kagalit kayo. Ayaw niya na mayroon kayong sama ng loob. Ayaw niya na mayroon kayong kaaway. Nalulungkot ang ating Diyos. Ang ating Panginoon, pag-araw ng linggo, hindi kayo nagsisimba. Nalulungkot ang ating Panginoon na kung kayo nagsisimba, hindi kayo nakapokus sa Kanya, kayo'y tinatamad. Naawa sa atin ang ating Panginoon pag kayo'y nagsisimba para wala kayong interest sa Kanya. Naawa siya. Bakit? Dahil alam niya ang Kanyang kayang ibigay sa atin. Alam niya na ang kaya niyang itulong sa bawat isa sa atin. But we are not taking advantage the privileges and the opportunity of being with Him. Napakarami nating sinayang na oras. Napakarami nating sinayang na sandali. Napakarami nating sinayang na araw. Hindi natin ito inuukol sa Kanya kung ano-ano ang ating ginagawa, kung ano-ano ang ating dahilan, kung ano-ano ang ating nasa isip, hindi siya ang ating sinusunod. Mga kapatid, naparito ako para sabihin sa inyo,
at ulitin ang kanyang mensahe sa umagang ito. Ang sabi niya, "Come and learn from me, for I am gentle and humble of heart." God wants us all to learn from Him. Gusto ng Diyos, matuto tayo sa Kanya. Ano ang ating matututunan? Magpakababa tayo. Ano ang ating matututunan? Magpakabait tayo. Ano ang ating dapat matutunan sa Diyos? That He is calling each and everyone. Tinatawag na kayo ng Diyos para magbagong buhay. Bakit? Kung hindi tayo magbabagong buhay, tayo ang magdurusa. Ang taong malayo sa Diyos, malapit sa disgrasya. Ang taong malayo sa Diyos, madilim ang buhay. Ang taong malayo sa Diyos, laging may galit, kaba sa dibdib. Laging negatibo ang iniisip. Laging nagdududa. Laging naghihinanakit. Laging nagmumura. Walang kapayapaan ang buhay. Gusto niyo ba na walang kapayapaan ang inyong isip? Gusto niyo ba na ang ating puso puno ng galit? Ayaw natin yan. Ano ang gusto natin? Ang gusto natin ay magkaroon tayo ng buhay na mapayapa. Yan din ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin, tayo magkaroon ng buhay na maunlad. Walang away, walang gulo. Walang pagkakanya-kanya. Ayaw ng Diyos na tayo nag-aaway-away. Ayaw ng Diyos na tayo ay nagkakahiwa-hiwalay. Maraming pamilya, nagkakaaway-away. Maraming mag-ina, hindi nagkakasundo. Maraming mag-asawa, laging nagmumurahan. Nalulungkot ang Diyos sa atin. Kaya minsan, ako'y naniniwala na kaya nagkakasakit ang tao. Kaya nagkakasakit ang tao, kaya mabigat ang kanilang buhay, dahil malayo tayo sa Diyos. Kaya sa araw na ito, sa umagang ito, tayong lahat bilang isang sambayanan ay magdarasal, hihingi ng tulong sa Diyos. At sinasabi ko sa inyo, dahil tayo'y pinapunta ng ating Panginoon sa umagang ito, tayo'y gagaling sa ating mga karamdaman, magbabago ang ating buhay. Mawawala ang galit sa dibdib. Ang awa ng Diyos ay dadaloy dito sa altar na ito. Lahat pong misa ay misa ng pagpapagaling. Hindi dahil si Father Suarez ay nandito, may healing. Kaya may healing dahil kay Jesus, hindi dahil sa akin. Itong dalawang pare na kasama ko, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, pag dumating kayo ng kanilang misa, gagaling din kayo. Huwag lang kayong tutulog-tulog sa misa. Huwag kayong laging kala mo'y inaantok tuwing kayong a-attend ng misa. Dahil ang ating Panginoon nakikita ang ating ginagawa at nababasa ang laman ng ating isip. Kaya pilitin natin na maging malinis ang ating isip, pilitin natin maging busilak ang ating puso, at gawin natin ang kabutihan para sa lahat. It is about time for us not to think only about ourselves. Panahon na para hindi lamang natin isipin ang ating sarili. Subukan niyo yan. Huwag niyo lamang isipin ang inyong sarili, magiging masaya ang inyong buhay, at magkakaroon kayo ng isang maluwag na damdamin at payapang isip.
Ngayon, ako po ay mananalangin. Pagdadasal ko ang inyong mga sakit na sana'y gumaling. Pero ito'y magaganap dahil na rin sa inyong pananampalataya. Sabi nga sa Biblia, your faith heals you. Ang inyong pananampalataya ang nagpapagaling sa inyo. Hindi po ang aking kamay. Ang ginagawa ko lamang ay sinasabi at ipinaalaala at ipinagdarasal ang inyong mga karamdaman. At ang ating Panginoon, it is a mystery. Misteryo din ito hanggang sa sandaling ito dahil kahit sa cellphone, may gumagaling. Nung ako po ipapunta dito, may nakatabi akong babae sa airport. Ang sabi niya, Father, ang aking pong nanay paralyzed, nasa Cebu. I-pray over nyo. I-pray over ko po. Nung pagkadating ng Cebu, tumawag, Father, ang nanay ko, pagkadating ko, naglalakad na. Salamat po. Walang imposible sa Diyos. Sa tingin mo, ako magpapagaling ko? Hindi ko naman yung kilala. Ang ating Panginoon, walang iba kung hindi si Jesus. Ang pakiusap ko lamang sa inyo, sana mula sa araw na ito, matapos ninyong marinig ang pangaral, sana kayo ay magsisimba na. Pwede po ba? Taas ang kamay na magsisimba na ngayong linggo. Linggo. Kukunan ko kayo ng picture. Taas ang kamay. Isa pa. Click! Meron ako dito iPhone. Papadala ito sa langit. Taas uli ang kamay. Para pagka hindi kayo nagsimba, hindi kayo nagsimba, mananagot kayo sa Diyos. Dahil kayo nangako. Yun po ay para sa inyo. Hindi ito para sa akin. This is for you. Malaki ang magagawa ng taong nagsisimba dahil nakakapakinig ng salita ng Diyos. Total, wala rin naman kayong gagawin paglinggo. At total, 1 oras lang naman yon. So mga kapatid, palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo mananalangin. Mapagpalang Ama, pikit ninyo ang inyong mga mata at ilagay ninyo ang inyong kamay, kanang kamay sa parte ng inyong katawan na may sakit. Pagpalang Ama, habang kinakanta ang Come Holy Spirit, I need you. Ihiling tayo sa banal na Espiritu ngayon. Mapagpalang Ama, you call us to come here today. You call us. You call us to come to you because we are tired. Pagalingin mo po ang lahat na nandito at sa inyo umaasa. Marami dito may sakit, may cancer. Basbasan mo pong lahat ang mga may cancer na nandito ngayon. Lung cancer, breast cancer, cervical cancer, prostate cancer. Lahat ng may cancer na nandito ngayon. Yung mga may leukemia, mga may epileptic, Lord, heal them. Yung mga may sakit sa puso, tanggalin mo po ang baradong ugat. Yung maraming galit,
hinanakit sa dibdib. Marami po dito, Panginoon, may bukol sa dibdib. Tanggalin mo po ang bukol na ito sa kanilang dibdib. May goiter, may thyroid, may asthma, hindi makahinga, malabo ang mata, may glaucoma, may cataract, may emphysema, may tinnitus, may vertigo. Lord, heal them. Yung mga may high blood pressure, high cholesterol, yung mga na-stroke, na-paralyze, masakit ang binti, paa, tuhod, balikat, may mga chest pain, may psoriasis, skin asthma, skin allergy. Lord, bless them right now, one by one. Isa-isa mong pagalingin ang lahat ng nandito ngayon. May fever, may ubo, may sipon, na aksidente, may fracture, may kidney problems, yung mga nagdadialysis. Lord, pagalingin mo po sila ngayon. Yung mga may autism, may cerebral palsy, may endometriosis, may myoma, may diabetes, kapagpalang Ama, heal and touch them right now. Isa-isa. Masakit ang ulo, may migraine, may slip disc, may rheumatism, may arthritis, may gout. Lord, yung po masakit ang tuhod, kamay, balakang, batok, basbasan mo po sila. Yung mga may UTI, mga hindi magkaanak. Marami rin po kami dito talaga ng litrato ng aming mga mahal sa buhay. Mga may sakit na nasa ospital, basbasan mo po sila at pagalingin. As we ask the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon at tumayo tayong lahat para sa panalangin ng bayan. For every petition that our response to, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Last Monday po, kami po ay nasa Tacorong. Ay sinakinukwento po ni Father na bago siya naghilig sa Tacorong, meron po mga ilan na pumunta sa isang bahay. At isa po si Ate Nene sa napagaling ni Father. Kwento niyo po, Ate, ano nangyari? May hapon sa tanan. Bali ako, last December, na-diagnose na may lupus. Tapos, para nabilang peace, na peace sa gawas, kailangan nabilang ako sa steroids. Para makatindog ako, kaya maski magtindog, mabudlay, magiga, mabudlay, magulag, budlay tanan. Maski way up lang, budlay yapon. So, kailangan ko steroids. So, from December, hasta sa June, nag-inom ako sa steroids. Pero gusto dapat sa doctor na i-stop ko ng steroids kaya hindi pwede na sige ako yung steroids kaya may side effects sa liver at kidney. Pero hindi ko na kaya na i-stop ko ng June kaya once na i-stop ko siya, alam na naman ang pain. So nagahan ko na makabot si Father sa July 16. First week of July, i-stop ko na steroids kaya confident ako na makabot si Father. Kaya yun ako rin na Father's promise. So sa Monday, sa
yung